Dalawang araw mula ngayon, target po ng DTI na ilabas ang formal na rekomendasyon na magdedeklara ng food security emergency sa bansa. Layunin nitong payagan ng National Food Authority na makapagbenta ng mas murang bigas sa merkado para hilahin ang presyuhin pababa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ilang linggo na mula nang mag-umpisa ang pagdinig ng House Quintacom kaugnay ng investigasyon nila sa mataas na presyo ng bigas at iba pang agricultural products. Pero wala pa ring idinideklarang food security emergency na layong mapababa ang presyo ng bigas. Ikinadismaya yan ng ilang mambabatas. Guys naman, nakailang hearing na tayo. Nakalimang hearing na tayo. Kailangan nyo nang i-declare na meron tayong emergency because clearly merong extraordinary price levels. Hinihintay pa rin daw ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council para magdeklara ng food security emergency ang Department of Agriculture. Kapag naideklara ito, mabebenta na sa merkado ang murang NFA rice. Ano ang deadline nyo dyan? Sino ayaw pumirma? Hindi naman sa ayaw. There were some dun sa mga I think it's more of the wording of the formula for declaring extraordinary price to support the declaration. Ang Department of Trade and Industry na ang nagsabi na sang-ayon ng NPCC na may labis na pagtaas sa presyo ng bigas pero nire-review pa raw ito. Dahil dyan napagkasundoan na matapos ang 2 araw, ilalabas na ang kanilang rekomendasyon para sa pagdedeklara ng food security emergency. Sir, in 2 days, lalabas na yan? O in 48 hours, may lalabas na? Kaya na, Mr. Chair. Kapag nangyari yan, maaari nang magbenta ng nasa 300,000 sako ng aging stocks ang NFA sa halagang 29 pesos kada kilo. 500,000 na sako ng regular stocks na bigas naman ang maaaring mabenta sa subsidized price na 38 pesos kada kilo. Kapag idineklara na ang food security emergency, sa NCR daw muna unang ibebenta ang mas murang NFA rice. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.